Thank you for the wonderful presentation, Ms. Garcia. Huwag kang kabahan, May. Kaya mo to. Ms. Santos, please present in front of the class. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si May. Tatalakayin ko po ngayon ang mga Ayan na naman si Bulol. Sige, May. Kainin mo pa yung oras. Ma'am, hindi po namin maintindihan. Ms. Santos, pakiayos natin ang pagbigkas. ate. Natapakan niyo po, oh. Ay, sorry. Ha? Saan baba mo, Neng? Neng? Sa may kanto lang po. Ano yun? Sa Kanto ba? Opo. Oh, nak. Nakauwi ka na pala. Kumusta klase mo? Okay lang, ma. Di ba may presentation ka ngayon? Maayos naman ba? Opo, ma. Ayan na naman si Bulol. Sige, May. Kainin mo pa yung oras. Araw-araw na lang. Simula pa ng bata pa ako. Ganyan na turing niyo sa akin. Lagi na lang ba akong naiiba? Ay, sana maayos din akong magsalita. Ate, Layla. Sorry po. May! May! Kela? Saan ka galing? Sino yung kasama mo? Ah! Ito nga pala tita ko. Siya, yung sinasabi ko sa'yo gustong tumulong sa'yo. Ah, ikaw pala si May. Kahit ate na lang tawag mo sa akin, ha? Nakakatanda kasi pag tita. Tita naman! Na may pupuntahan pa tayo. Saan tayo pupunta? Kaya ayun, matagal na rin akong hindi napadaan doon sa center. Pero nakatulong talaga sila para maayos yung pananalita ko. Oo nga, kaya ang daldal mo ngayon, tita. Ate Josie? Ano yun, May? Kung okay lang po, pwede po bang matanong kung yung tungkol po sa labi niyo po? Ah, ito? Hehe, may cleft lip at palate ako. Pinanganak akong may ganito. Pero naoperahan na siya ngayon. Naalala ko pa noon, pumila kami sa Operation Smile at doon ko natanggap ang surgery na kailangan ko. Doon sinabi sa magulang ko kung ano ang mga susunod na gagawin. Muntika na silang magkasakit nang malaman nila ang kailangang gastusin para sa akin. Oo, narinig ko kay tita ang mahal-mahal daw ng therapy niya. Pero kahit naoperahan na ako at napagtiyagaan ng mga magulang ko dati na dalhin ako sa speech therapy, hindi pa rin naging madali ang kabataan ko. Marami nang aasar sa akin at hirap akong maintindihan ng mga tao. Feeling ko lagi akong naiiba at napag-iiwanan. Pero alam mo, May, mahirap. Pero dahil sa suporta at pagmamahal ng magulang ko, pag-unawa ng mga tao sa paligid ko noon, pati na rin sa pagtiwala ko kay God, tumatag ang kalooban ko
At nang hindi ko namamalayan, naniniwala na akong kaya ko naman pala. Dito ka muna sa lobby, May, ha? May hahanapin lang kami ni Jella. Okay po. Ang dami pala. Iba't ibang kaso, iba't ibang uri. Sabi dito, ang fluency disorder ay tumutukoy sa bakong pagdaloy ng salita. Kasama pala dito ang pag-utal. Ito pa nga daw ang pinaka-common na kaso. Parang ganyan yung akin ah. Tapos, meron pang iba, maliban dito. Isa pa ang CAS o mas kilala bilang childhood apraxia of speech, kung saan alam ng bata kung anong sasabihin niya, pero nahihirapan siyang planuhin kung paano ito sasabihin. May tinatawag ding speech sound disorders, kung saan napasa ilalim ang articulation at dysarthria. Tinutukoy din ng articulation ang pagkakaroon ng lisps, samantalang ang dysarthria naman ay kapag mahina ang kakayahan makapagsalita ng maayos. Ibig sabihin, may acquired na speech disorders din para sa mga matatanda. Oo nga, kasi may nakalagay ding acquired apraxia of speech, aphasia, at voice disorders. Hindi pala palaging inborn. Marami rin palang nahihirapan sa pagsasalita eh. Pero, bakit hindi ito pinag-uusapan? May, siya nga pala ang naging therapist ko dati. Ito nga pala si May, ma'am. Magpakilala ka, May. Hello po, ako nga po pala si May. Kamusta, May? Ako si Teacher Hope. Speech therapist ako dito. Nice meeting you. Kaya din ako nila dinala dito kasi baka pwede nyo daw po ako matulungan. Pinapansin din kita magsalita, May. Kaso, hindi kita pwedeng i-medically diagnose kasi trabaho iyon ng neurodevelopmental doctor. Siya din makapagsasabi kung may underlying conditions ka na maaaring parte ng sanhi kung bakit nahihirapan kang magsalita. Ganun po ba? Opo, at lalo na sa mga kasong tulad ng sa iyo. Ang lagi naming payo ay mapatingin agad sa doktor o dalhin sa amin para matulungan namin agad. Kapag mas bata pa kasi, mas madali pang i-adapt ang mga tinuturo sa therapy, kaya we advocate for early intervention dito. Early intervention po? Ganun na nga, May. Pero sa kaso mo, mas mainam sana kung napatingin ka na nung mas bata ka pa. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na matutulungan. Pag may diagnosis ka na, maaaring makatulong sa'yo ang kumuha ng speech therapy para mapabuti o improve pa natin ang pananalita mo. Narinig mo yun, May? Hindi pa uli ang lahat. Tutulungan ka namin ni Tita. Di ba po, Tita? Siyempre naman walang problema. May, kung libre ka sa mga susunod na araw, pwede kita samahan magpatingin sa doktor. Pag pala naibigay na ng doktor ang diagnosis at medical certificate mo, pwede ka nang mag-apply sa Persons with Disability Affairs Office para kumuha ng PWD card. Makakatulong iyon para mapagaan ang mga bilihin mo. Ayun! Pagkatapos nila, Tita, sasamahan kita sa munisipyo para kumuha ng PWD card. Thank you po. Ate Leila, tingnan mo po, oh. May PWD card ako. Pasensya po. Di mo pala mababasa. Ate, bakit ka po laging may suot na face mask kahit nasa bahay ka lang po? Nahihiya ka po ba sa cleft lip mo kasi hindi naoperahan? Kaya din po ba tumigil ka sa pag-aaral? Marami din po bang namupuli sa'yo? Pero hindi naman porket may ganyan ka, wala ka ng karapatang mag-aaral ng maayos po, di ba? Hindi ka naman nila kailangang husgahan. Anong nangyayari dito? May? Kakauwi mo lang ba?
Mama, bakit hindi niyo po pinaopera ang cleft lip ni ate? Ha? Aba, kung makapagsalita ka, parang madami tayong pera sa ganyan. Pero ma, yung tita po ni Jella, sabi niya may libreng operation daw po. May kanyan din siya katulad kay Leila. Pero naagapan naman agad. Pasensya po. Pagod na po kasi ako. Pagod na po akong husgahan at ipaintindi sa iba ang nararamdaman ko. Araw-araw, natatakot ako na naging hadlang ang kapansanan ko kahit sa mga simpleng bagay. Paano pa po kaya pagtanda ko po? Paano kami tutulong sa inyo, ma? Kung di niyo po kami matulungan. Pasensya na, nak. Pasensya. Sadyang hindi namin nasubukan ni Papa niyo na maghanap ng tutulong sa amin. Sapat lang ang pera natin para sa pang-araw-araw at takot kami sa laki ng gastos para lang maoperahan si Ate Leila mo. Tapos, akala namin ay hindi na mawawala ang utal mo. Pasensya, anak. Binigo namin kayo. Pero anak, mahal namin kayo ni Leila. Proud kami na nahaharap ninyo ang mundo kahit nahihirapan kayo. Kapag mabiyayaan kami ng pagkakataon, nais naming maibigay sa inyo ang tulong na kailangan nyo. Excuse me po. Saan po ang sakayan dito? Saan pupunta mo? Saan ulit? Wanayala po. Pasensya po. Okay lang po. Ito po, tas diretso po kayo doon. Excuse me? Is there something wrong? Oh, I'm sorry po, sir. I'm just a bit nervous lang po. May I ask why you're so nervous? I have a speech disorder po. Oh, I see. No worries. It won't affect your work, so it's not a problem. Actually, the reason why I called you here is because our team really likes your work. Huh? It left us speechless. Wait here so we can process your contract with us if you don't mind. Thank you po.